Disclaimer: ang bawat opinyon at ideya na ipinahayag ng mga individual ay batay sa kanilang pansariling pananaw at hindi ito kumakatawan sa opisyal na posisyon ng organisasyon. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah, muli ay niwe-welcome namin kayo sa ating programa ang Detox. At ito pa rin ang inyong kapatid, si Ustad Abdul Jabbar Anso Montanir, ang inyong host sa programang ito. At tayo po ngayon ay nasa ika-episode 13 na ng ating programang Detox. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa napakahalagang topic din na dapat nating talakayin. At ito ay ang tungkol sa Islamic exorcism. Kung gaano ba natin talagang kailangang malaman ang tungkol dito at paano ba kahalaga na magkaroon tayo ng tamang pamamaraan ng Islamikong panggagamot. Insyaallah ta'ala, ito ay tatalakayin natin sa araw na ito kasama ang ating buting Sheikh Abu Hilal Yahya Madrigal Makabantog. Sheikh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Parang matagal na hindi ka namin nakita, Sheikh. Alhamdulillah. I mean, dito sa Al-Jali Sosales sapagkat kasama ka namin, nang matagal sa kumbaga ay bago pa kayo nakapag-abroad. And Alhamdulillah. then, after nung kayo ay nag-aral, di na tayo nagkita, tama? Oo, matagal na. Years na So, tayo din nakita, Sheikh. mga ilang taon na din. Kasi kung doon sa Saudi Arabia, mga 5 taon kami Mm. doon sa Saudi na Oo. nag-aral sa University of Medina. So, alhamdulillah. So, napakalaking bagay at sa akin na makarating dito ulit at mabigyan ng pagkakataon na makapanayam nyo sa oras na ito. Isa ito sa pinakamagandang oportunidad sa ating da'wah. Masya Alhamdulillah. Allah. Masya Allah. At nalulugod kami na kayo ay pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon Alhamdulillah, sa masya Allah. kabila ng inyong kaabalahan sa maraming mga Alhamdulillah. programa doon sa Marawi City. Alhamdulillah. At ako bilang host din nito ay natutuwa na hindi lamang makapanayam ka kundi ang makita ka bilang Alhamdulillah. mga kasamahan natin sa Al-Jali Sosales Saleh, noon masya pa Allah. man. So, alhamdulillah, may maganda tayong topic na pag-uusapan ngayon, Sheikh. Alhamdulillah. At ito ay tungkol sa exorcism. Ar-Ruqya Syar'iyya. Yes, Alhamdulillah. at insyaallah ta'ala, nais nating malaman yung maraming mga kaalaman tungkol dito. Kasi Sheikh, hindi itinatanggi sa atin sa Islam Oo. na meron talagang nangyayaring pagsanib o di kaya ay mga position tinatawag Oo. sa English, Oo. genes position sa tao. Sa tao. Maging ito man ay sa paraan na pumapasok ang jinn sa tao o Oo. sa pamamagitan ng impluwensya ng Influence. jinn doon sa tao kahit man hindi pa nakapasok sa kanya. Oo. So, kapag nagkakaroon ng tinatawag nating genes position ay nagiging obligado or pwedeng maging sunnah, pwede din maging wajib sa atin na tulungan kung sino yung at sinisira o nasisira ng isang panghihimasok ng jinn o panggugulo ng isang jinn. Isang jinn. So, ano-ano ba yung mga pwedeng paraan, Sheikh, sa kapag nangyari yung mga ganitong klase ng mga genes position? Ano ba yung mga iba't ibang paraan ng panggagamot ng Islam dito? Alhamdulillah, ang Islamic exorcism o tinatawag sa Arabic na Ruqya Syar'iyya ay kailangan natin malaman kung ano yung tinatawag ng Ruqya Syar'iyya sa bilang tayo ay isang mga Muslim. Kasi mayroon din itong malaking bahagi sa paniniwala lalo na sa akida. So kailangan natin itong malaman. Ano ba ang tinatawag na Islamic exorcism? Ang Islamic exorcism ay pagbasa mula sa ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran at dua, adhkar mula sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ginagawa ito ng tao upang proteksyonan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dulot ng kasamaan o impluwensya ng jinn o syaitan o waswas na nangyayari sa isang tao. Alhamdulillah. Okay. So, ito pong tinatawag nating isa sa mga paraan ng Islam ng way of exorcism is panggagamot na ito ay itong ruqya. Itong ruqya, Syar'iyya. alhamdulillah. At ang ruqya syar'iyya nabanggit po ninyo ay mga
ay pagbasa pagbasa, ng mga salita mula sa banal na Quran banal na sa Quran, tao doon sa tao o na mismo sa tao, sa kanyang sarili, doon sa ibang tao o mismo sa kanyang sarili sa kanyang sarili. kung siya ay iniisip niyang siya ay tinamaan Tinamaan. ng isang uri ng impluwensya ng jinn Oo, o di kaya ay kung ang tao ay sinaniban sinaniban, ng isang jinn. isang jin. Okay. Sheikh, itong ganitong klase ng pagsanib ba, itong pagsanib ng jinn sa tao. Ito ba talaga ay pinaniniwalaan ng Islam o ito ay kumbaga naniniwala ba talaga tayo sa Islam na ang jinn ay pumapasok sa tao at sinasaniban niya ito? Alhamdulillah sa aking kaalaman hindi pa ako masyado basa ng patungkol diyan. Pero may mga ibang scholar o Muslim Mm. na hati yung pananaw at paniniwala nila dito. Okay. May ibang pananaw sinasabi nila na pumapasok talaga yung jinn sa katawan ng tao kasi may nakita na sila at may naulat na, may nakita na talagang pumasok yung jinn at yung tao na pinasukan ng jinn na yun ay nakakagawa siya ng mga gawain na hindi labag sa kanyang kagustuhan kung siya ay nasa matinong pag-iisip. Meron din naman na mga ibang scholar na sinasabi nila na hindi kaya pumasok ng jinn sa isang tao. So, hati yung pananaw nila. Pero kung ako yung tatanungin base sa nakita ko at na-experience ko, naranasan ko, pwedeng pumasok ang jinn sa isang tao, pwede niya itong sirain, pwede niya itong guluhin. Pwede niya itong pasukan at saka bigyan niya ng iba't ibang karamdaman. Tama. Kasi nung una, hindi pa ako nakapunta ng Saudi Arabia. So may naging kaibigan ako na nag-aral siya ng exorcism, Islamic exorcism. Tinatawag sa atin na Nasrul Haq. So nung una, akala ko siya yung may sanib. Nung una, akala ko siya yung may sanib. So hanggang nagrokya na ako sa kanya, nagbasa na ako ng Quran sa kanya. So bigla akong nagulat nung ako na mismo yung hawakan niya. Sabihin niya sa akin, ikaw na lang yung gamutin ko. So mas natakot ako. Sabi ko, ano to, ikaw yung gagamutin ko. So ngayon ako na yung gagamutin mo. So natakot ako hanggang sa nagsabi na siya ay isang jinn. Na kaibigan ng kaibigan ko na pumasok siya sa tao na yon upang utusan niya at sanayin niya manggamot. So nung una, dahil sa maliit na kaalaman sa Islam, hindi pa tayo nakapunta ng abroad, maliit pa yung pag-unawa at natin sa Islam. Sabi niya, ba't di kaya sumama ka sa amin at pag-aralan mo din ang ganitong Nire-recruit ka. Nire-recruit ako sa ganitong panggagamot. Sabi ko, anong klaseng panggagamot yan? Yun nga yung sabi ko. Sabi nila, ang panggagamot na ito ay mula mismo sa Quran at sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, sumama ako sa kanila. So, yun yung sabi ko na may kakayanan yung jinn na pumasok sa isang tao. Kasi yung kaibigan namin yun, ilang oras siya walang malay. Subhanallah. Sabi nung jinn, nung papaalis na siya, sabi niya, aalis ako dito sa katawan na to, pagod ito, ilang segundo, ilang minuto, pagpahingahin niyo to, tapos gisingin niyo. So nagpahinga siya, natulog siya ng ilang minuto hanggang sa ginising namin siya, gumising siya. Tinanong ko siya, sabi niya sa akin, yun yung mga kaibigan kong jinn na nakilala ko sila sa Turil. Okay. Nung nag-aaral siya ng Quran. Hanggang sa tinanong ko paano ganito, palagi akong mag-isa, ganyan, hanggang sa nakilala ko sila, tinuruan nila ako manggamot. Ito na, nanggamot na ako, sabi niya. So nung una, sumasama talaga ako, nanggagamot kami. So wala pa akong idea, wala pa akong kaalam-alam sa sitwasyon na ganun. Kasi nakikita ko talaga, nanggagamot siya, Quran at saka Sunnah. So ang usapin natin dito, may katibayan ba na nakakapasok ang jinn sa tao? Kung ako yung tatanungin sa karanasan ko, sasabihin ko talaga na mayroon. At saka nung nanggagamot kami talaga, mayroon talaga na nadadatnan mo yung isang tao tapos na magsasalita yung jinn niya o shaitan ba yan o jinn ba yan, pero kadalasan sinasabi nila jinn kami. Yun yung dahilan kaya nandito kami, may gusto lang kaming ipahiwatig, may gusto lang kaming sabihin na hindi namin nasabi o gusto namin sabihin. So yun yung
sa akin, pananaw ko, may kakayahan yung jinn na pumasok sa isang tao. Yung kanina topic natin, pwede sa ibang topic na i-explain natin mabuti kung ano ba yung mga nagaganap dun sa panggagamot na yun. Kasi kailangan natin talaga malaman. Yes, Kung- inshallah, yan ay bibigyan natin ng kasi Inshallah. gusto din natin maunawaan ano ba talaga yung yung exorcism na mashru' sa atin. Mashru' Oo, na at saka yung exorcism na pinapangalanan lang na na mashru' mashru' pero hindi. pero pinagbabawalan ng Oo, Islam. katulad ng sinabi mo kanina na ang nakikita mo sa Quran at saka Kung Sunnah. titingnan mo yun, Oo. sasabihin mo talaga na Mm. mashru' o Mm. ipinahintulot yun ng Yes, Islam. yes, So, yes. kailangan natin yung tingnan. Yes. Kasi sa loob nun, sinasabi nila Quran lang at Sunnah, pero pagpasok mo na doon, kung bahay yun, pagpasok mo na doon sa loob, ano ba talaga yung panggagamot nila, Panggagamot nila. may question mark talaga na Yes. kailangan natin malaman. So dito ngayon pumapasok, Chef, ang katanungan kung Okay. bakit at gaano ba kahalaga na maunawaan ng mga tao ang ruqya syar'iyya o yung pag-exorcism na mashru' sa atin sa Islam. Aywa, hindi natin maitatanggi na lahat tayo ay minsan ay masaya, Mm. minsan ay komportable, minsan ay may nararamdaman tayong hindi maganda sa ating katawan bilang tayo ay mga tao. Kailangan itong ruqya na to ay hindi lang ito sa pang-pisikal na nararamdaman natin, pati rin ito sa pang-espiritual. Kasi ito ay kasama sa ating pananampalataya. Mm. Alhamdulillah. Mm. Hindi lang ito layunin ay gamutin ang pisikal o ang sakit nararamdaman natin, kundi ito rin ay layunin din dito ang mapalakas ng ang koneksyon, iman, pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kailangan talaga na malaman natin kung ano ang dapat natin gawin patungkol sa exorcism na ito. Yes. At saka ang ruqya syar'iyya ay pagbuhay sa sunnah ng propeta Pagbuhay sa sallallahu sunnah alaihi ng wasallam. propeta sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang propeta mismo ang nanguna sa paggawa nito at nag-utos na gawin ito sa sarili natin at sa iba. Nabanggit ni Aisha radhiyallahu anha, nakalimutan ko lang yung matan ng hadis na ang propeta sallallahu alaihi wasallam siya mismo Mm. ang nagbabasa ng ruqya sa kanyang sarili. Hindi siya pumupunta kay Abu Bakar, kay Umar, o hindi niya sinasabi kay Aisha na, "Ya Aisha, basahan mo ko ng exorcism, basahan mo ko ng ruqya." Bagkus ang mahal na propeta siya mismo sa kanyang sarili, binabasa niya ang ruqya sa kanyang sarili upang magamot niya ang kanyang nararamdaman na sakit. Mashallah. So ang pinakamainam na gawaing ruqya ay ang ruqya o ang basahan mo ng ruqya ang sarili mo at gamutin mo sa pamamagitan ng ruqya ang sarili mo at hindi ka umasa sa iba. Umasa sa iba. Kasi yun yung sabi ko kanina, hindi lang ito layunin ay gamutin kung ano yung mga nararamdaman. Layon din dito na mapalakas ang iman, pananampalataya kay Allah, pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala na matanggap mo sa sarili mo na ang shifa, ang tagapagaling lamang ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, mahalaga yan na maunawaan kasi marami sa atin kapag sila ay nararamdaman nilang sila ay nakaka-experience no, ng influensya ng jinn o di kaya may nararamdaman silang sakit sa sarili nila, ang agad na pumapasok sa isipan nila, magparukya tayo sa kay fulan. Kay fulan. Magparukya tayo kay ganito sa ganitong lugar. Ngunit ang pinakamainam na gawaing rukya na banggit sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang ikaw mismo ang magrukya sa sarili mo. At yun, according nga din sa ating mga scholar, ang mas pinakamainam na ikaw mismo yung gagawa. Siguro may mga dahilan kaya sila mga dahilan, Chef? Siguro may mga dahilan kaya sila pumupunta sa iba. Ang unang dahilan, yung wala silang sapat na kaalaman patungkol sa ruqya, na ang ruqya pala ay nasa Quran, nasa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Bahagi ito ng ating relihiyong Islam, ang ruqya na ito. Yun yung isang napakalaking siguro dahilan. Kaya hindi sila nagro-ruqya sa sarili nila, sila mismo ang magbasa ng ruqya sa sarili nila kasi hindi nila pinag-aralan. Sila mismo hindi nila alam. Ano ba yung ruqya? Ano ba yung babasahin ko? Ito sa nararamdaman ko, physical man yan o pang-spiritual. So ang pumapasok sa kanila, may alam sila na manggagamot, na doon sila pupunta. Ang problema ngayon, yung pupuntahan nila manggagamot, kasali ba yun sa mashru'?
pinahintulutan ng Islam na pumunta ka doon. Oo. O na doon ka magpagamot o yung pupuntahan mo na yun ng manggagamot ay kasali doon sa pinagbawal ng Islam. So yun yung malaking kamalian na Malian. pumupunta tayo doon na hindi natin alam. O yung iba naman, hindi nila tinatanong, inaalam kung ano ba ang panggagamot ng isang tao na yun. Yes. Nabanggit mo kanina ang salitang Nasrul Haq Ah, at ang yani sawaon yani magkapareho man na ang mga may kaalaman at mga Oo, awam mula sa mga Muslim ay parang alam nila yung salitang Nasrul Haq. alam nila. Yes, ito bang sinasabi nating Nasrul Haq, ya Sheikh? Ah, Ito bang mga grupo na ito ay talagang nagpa-practice sila ng ruqya syar'iyya ayun. o ang mas marami sa kanila ay hindi naayon sa sunnah at syariah? Alhamdulillah. Actually, hindi ako nakapasok doon. Kagaya nga ng nung una, hindi ako lubusan na nakapasok sa kung ano mang uri ng panggagamot nila. Pero doon sa aking nakita, ang Nasrul Haq, hindi ka pwede maging ano ba yung certified na manggagamot talaga, Maging official, no? official na manggagamot, hanggat hindi ka pinayagan ng leader. At sino yung leader? Yung leader na yon, pwedeng sa jinn, Mhm. kasi bago sila manggamot, tatawagin muna nila yung mga kasamahan nilang jinn na pumapasok sa kanila, Subhanallah. tumutulong sa kanila para manggamot. Mhm. At yung sabi ko, minsan yung jinn na yon at saka yung nandoon sa tao na sumapi sa tao, magka-brad lang yan eh. Magkakilala lang yan. Kaya pagdating niya doon, sabi, anong gusto mo? Oo. Bakit ka nandito? Oo. Sabi niya, gusto ko na magkatay kayo ng manok. Ialay niyo dito. Okay. Gawin niyo dito. Okay, yung request mo, gagawin namin. Basta umalis ka lang. Alis yan. Oo. Kasi Kasundo sila. nagkasundo na sila. At yung pagkakasundo na yon, ikaw na sinapian na ang epek sa'yo, naging musyrik ka na. Subhanallah. Kasi ginawa mo yung utos ng jinn o inutos ng syaitan na magkatay ka na para sa kanila, hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So, yun yung sinasabi ko na yung Nasrul Haq, iwan ko lang yung iba. Kung may tinatawag ba na Nasrul Haq na hindi siya nagtatawag ng jinn, kung mayroon man, dapat din natin yung alamin ko. Totoo ba yung tinatawag siya sarili niya na Nasrul Haq siya na hindi siya nagtatawag ng jinn? Na-experience ko rin Mm. sa DPC. So, nagtuturo ako ng Aqidah, Tauhid. So, nandun na kami sa Tauhid. Hanggang sa na-explain ko na yung Tauhid. Hanggang sa nandun na kami sa Shirk. Hanggang sa nandun na kami sa Nawaqidul Islam. Na anta akhuda baynaka wa bayna rabbika wasait. Yung kumuha ka ng Tagapamagitan. tagapamagitan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ka humihingi ng tulong, gamot o ano pa man yan. So, may nagalit sa akin. Siguro yung mga student na yun nag-aaral ng Nasrul Haq. Mm. So, bilang ako na naka-experience na at alam ko na, sa mga mata pa lang nila parang kilala ko na. May something na sa dalawang ito. Actually na, pag kinukwento ko to na yung hindi may alam, akala nila na gumagawa lang tayo ng kwento, akala nila parang nasisiran lang tayo ng bait, akala nila na nagmamagaling lang tayo. Pero nung nakita ko yung dalawa na yun, talagang sabi ko may something sa dalawa na ito. Hanggang sa naglalamig na yung katawan ko, iba na yung nararamdaman ko. Subhanallah. Hanggang sa grabe yung tulis ng mata niya, yung galit niya sa akin, nung in-explain ko na yung panggagamot na yan, na humihingi ka sa iba, hindi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa pinaka-worst na naramdaman ko sa araw na yun, nakita ko mismo yung kamay niya. Mm. So, para siyang may ginagawang orasyon o ano Okay. pa man yan. Subhanallah. So, nagbabasa na ako ng ruqya kasi iba na yung feeling ko eh. Malamig na yung mga kamay ko. Oo. Hanggang sa parang mabigat na yung balikat ko. Parang naglalambot na ako. Hanggang sa pagtalikod ko, bigla akong sinabuyan ng malamig na tubig. Mm. So, hanggang sa nawalan na ako ng lakas. So, napakapit ako sa lamesa. Hanggang na nag-ruqya na ako. Mm. Hanggang sa bumuti yung pakiramdam ko. Sabi ko na, please lang. Mm.
wala kayong patutunguhan sa ganyan na gawain. Mm. So hanggang sa parang nagalit na, hanggang sa sabi ko na hindi na 'to maganda na mag-stay pa ako dito o yung mga student ko. Sabi ko na umalis na lang umuwi na lang tayo, magpahinga muna tayo, balik lang tayo sa susunod araw Mm. para sa season na ito. Mm. So yun yung sabi ko na gumagamit sila ng hindi maganda Yes. para lang maproteksyonan ang kanilang reputasyon. Yes. At naniniwala talaga kasi sila dito sa tulong na ito na binibigay Tulong. ng jinn. At Akala nila yun yung totoo. yun ay makakabuti sa kanila. Makakabuti sa kanila. Sila ay nakakagawa ng mabuti. Nakakagawa ng Dahil mabuti. sila ay tumutulong sa nangangailangan at may sakit. Kasi nung una, yung sumasama ako dun sa kaibigan ko, nanggagamot talaga kami, ibang-ibang lugar yung napupuntahan namin. Mm. So nanggamot kami. Hindi ako taekwondo o nag-aral ng karate. Mm. Pero pag nanggagamot kami, kailangan ko muna magkata. Ganun ba? Hindi ko maintindihan bakit ganun yung parte yun na step, may ritual. Bago ka maggamot, yung mag-ano ka muna, magkata ka muna. Sabi ko na, ako, gusto nila matutunan ko, pero yung kasama naman namin, grabe yung master niya kasi siya talaga yung main na naggagamot. Sumasama lang kami para matuto, para ano ba yung mga dapat na gawin. Pero yun, nagkakata kami or siya nagkakata mismo. Sabi ko na, bago kami maggamot, kailangan pala may ritual. So hindi niya sa amin sinabi, no, sana pala nag-aral na ako nung karate nung una pa para hindi na ako dito mahirapan kasi may karate pa dito. So yun yung nangyayari sa amin. Subhanallah. So makikita mo na sa mga maling pamamaraan ng panggagamot, mahahalata mo na ang kaligawang gawain. Kasi hindi yun yung tinuro ng mahal na propeta. Yes. Kasi ang Ruqya Sharia, nandoon lang yan sa Quran at saka Sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng salungat doon sa Ruqya na binangkit ng mahal na propeta, hindi talaga pwedeng gawin. Kasi ito ay bawal na pinagbabawal ng Islam kasi pwede itong maging shirk asgar o di kaya pwede itong maging shirk akbar. So itong ruqya na to, pag hindi ito nagawa sa tama ayon sa Quran at Sunnah, na nagruqya ka sa iba, pumunta ka dun sa ibang manggagamot na iba yung mga binabasa niya, hindi mo maintindihan. Kasi ang ruqya talaga, mga binabasa na galing sa Quran at Sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. O di kaya ito ay pagbasa na luga, wikang Arabic o ibang wika na naiintindihan. Pag hindi na maintindihan, may mga manggagamot na hindi na talaga maintindihan. Yes. So delikado 'yun. Kasi yung sabi ng mga scholar, mga ulama, ang salita na 'yun na hindi maintindihan, napakadelikado. Pwede yung salita na 'yun na hindi mo maintindihan ay salita pala 'yun sa shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So maraming Yes. kailangan natin malaman patungkol sa panggagamot na ito. Actually may mga iba yung kagaya ng tiwala. Yung hindi ko alam sa tiwala. Tiwala, ito ay isang yung ginagawa mo parang gayuma o gayuma. Exactly, yes. Kasali din yan. Yung paibig sa iyo yung tao sa pamamagitan ng mga salitang binabasa. O di kaya maging maganda ka o maging gwapo ka sa paningin nila. So may mga orasyon kang ginagawa. Na ito rin ay kasali sa ruqya kasi ang binabasaan mo yung sarili mo. Yes. So maling paraan. Maling paraan. Hindi yun yung paraan. Minsan yung ayat sa Quran ay ginamit mismo doon sa mali. So sabi nila, bakit to naging mali? Sa dulo ay may kalima naman. Yes. Actually, may alam akong ibang nung pinag-aralan ko yan, nung sinasaliksik ko pa yan, ano ba yung panggagamot? Ano ba yung tiwala-tiwala na yan? So, yung iba, mayroon akong nalaman na isaulo na binabasa nila na orasyon para sila ay maging maganda at kaaya-aya sa mata ng mga tao. So, sihr yun. Subhanallah. Pangkukulam yun. Kulam yung gumagamit ka ng orasyon para maging maganda ka sa mata ng mga tao. So, mayroon tayong mga salita na alam
Katulad nung, natatandaan kong sinasabi nung mga ilang matatanda noon, Ah. naririnig kong sinasabi nila, "Mga si kabarakat." Yun yung sinasabi ko kanina, Oo, doon sa dulo nandoon 'yan. oo, Yung babae daw nung una, lalo na yung dalaga para oo, lalo siyang gumanda at gumanda, oo, mapaibig niya kung ano man yung gusto niyang paibigin, subhanallah. oo, So, tinanong ko 'to sa matatanda na kakilala natin, sabi ko, "Ano pala yung ginagamit niyo dati?" Na hanggang sa yun sinabi na nila, yung sabi nila na, "Mamada-mada kako ko tagata ko bitoon, oo, managula sambaya ko ku ating umakabangs, Allahu akbar. mangsakan suulan na kataidak na tao, mga sibarakat la ilaha illallah." Yun yung Astaghfirullah. sinasabi ko. So, Yung kalima shahada, pinakamalaking level ng dhikr sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hmm, ginamit sa kalapastangan sa Islam. Ang sinasabi nila, paano niyo 'to sinabi na mali, haram. haram? Kung ito nandito ang salita Ay, ng Allah, nandito yung salita ng Allah, yung mismo shahada nasa huling parte. nandoon ang Nandoon paglinlang. nandoon ang paninlinlang. Subhanallah. Kasi dung una, inunahan mo yung pagtawag mo, Yes. "Managulas sambaya ko ating umakabangs." Hmm, Iba yung nalinikha ng Allah. hmm, So humihingi ka sa kanya ng power, baraka, na bigyan ka niya ng baraka upang ikaw ay maging maganda sa paningin ng mga tao. Tapos hinuli mo doon sa pinaka-last na mga si barakat, la ilaha illallah. So, Astaghfirullah. napakalaking pagtatambal sa Allah Hmm, Subhanahu wa Ta'ala. hmm, Parang sinabi mo sa sarili mo na may ibang linikha ang Allah na kaya niya magbigay ng higit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. how about yung pagbasa ng ibang mga aya sa banal na Quran bilang uri din daw ng pagpapagwapo at pagpapaganda? Halimbawa, may rinig tayo na sinasabi nila na basahin mo ang bahagi o mga bersikulong matatagpuan sa Suratul Nur. Hmm. Example, para maging maaliwalas, maging gwapo, maging maganda yung mukha mo. Actually, ang Quran hindi ito pinadala, binabasa atin para basahin lang orasyon para tayo ay humanda. Exact. Ang totoo, yung tao mismo na pinag-aralan niya ang Quran, hindi na niya kailangan na gumamit ng orasyon. Masya Allah. Kasi doon mismo sa pagbasa niya ng Quran araw-araw, after niya magsala, Mm, ay nabibigyan na siya ng nur, ang nur. yung ganda, Yes. kagwapuhan. So hindi na niya kailangan. Ako yung mga ganyan, hindi yan, pati sa Islam, hindi yan pwede. Yung aya ng Allah, gagamitin mo sa orasyon Mm. para makuha mo lang yung nais mo, gumanda ka. So isa ito sa dapat maunawaan ng ating mga tagapakinig at ating mga audience na hindi dahil ang isang salita na binabasa ay mula sa mga salita ng Allah, Allah. ay masasabi mo ng ito ay syariah o Oo. ito ay masyru', ito ay Mm. pinahihintulutan. Mm. Dapat ding tingnan kung ang kanyang binabasa o ang paggamit niya sa kanyang pagbasa doon sa mga salita ng Allah ay naaayon sa sunna ng Propeta. Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi may mga iba rin manggagamot na yung ayat ng Quran, yung sa dulo, dinadagdagan nila yan. Hmm, So parang tinatahrif nila, yes. pinapalitan nila o dinadagdagan nila yung ayat ng Mm. Quran. So minsan yung haraka ng aya Mm. na ginagawa nila, lahat yun ay dhamma. So ibarat may dinudugtong sila. Hindi ko lang kabisado pero may narinig talaga ako na naggagamot siya, gamot sa ano ba yun, yung sa tenga, yung sumasakit yung tenga, parang nakakarinig siya ng Parang tumataginting. tumataginting yung tenga niya na ilang araw na hindi na mawala. Mm. So may pumunta siya doon sa matanda na nanggagamot na may binabasa siya na aya, hindi ko lang matandaan yung aya na yon, pero sa dulo may dinadagdag siya. Mm. So hindi yun yung sunna na Yes. tinuro sa atin ng propeta. Katulad din halimbawa sa Malabang, narinig ko sa ilan sa mga matatanda noon, ano, Mm. kasi may bagong bahay na itinayo Oo. at sinabi na, ano, nabasahan mo ba yan ng Suratul Hadid? Oo. Babasahan daw ito ng I think 70 times ng Suratul Hadid Mm. para daw hindi tablan ng bala. Oo. Alam mo na sa Malabang, La mayroong ilaha. Oo. uso doon yung ano to, mga rido-rido. La ilaha. Gusto nila ata maging matibay yung bahay nila sa pagbasa ng Suratul Hadid. Dahil ang hadid ay Hadid bakal. bakal. So babasahin mo to 70 times, sabi nila magiging matibay ang bahay. Bahay. Tigiran in 70 na yun pa utak. Ang ganun na mga paniniwala, o kung
ito ay ginagawa nila, kailangan natin tingnan kung may batayan ba ang sunnah, kung may nabangkit ba ang Rasulullah sallallahu alaihi Yes. wasallam na hadith na pag binasa mo yung suratul Hadid na yun ay magiging parang bakal na Oo, yung bahay mo. oo. Oh, Ginawang anting-anting. ginawang anting-anting yung aya. So, Ano? kasali na rin yan sa pangloloko yung Yes. yung mga ibang manggagamot, sabi nila, okay lang naman to kasi itong ginawa ko sa yung agimat mo, anting-anting mo, mula ito sa Quran. Yes. Dito ko to kinuha din. Sinulat niya doon sa maliit na papel, din linagay niya sa maitim na tela, din pinasuot sa'yo. Sabi niya, wag mo tong hubarin kasi pag hinubad mo to, papasok yung mga demonyo o jin man yan o espiritu man yan. So ikaw rin na naniwala sa kanya, labas-masok ka na sa CR, dala-dala mo yung aya, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay pinagbawal ng Islam na ipasok sa CR ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na yun yung akala nila na pag yun na yung ginawa mo, nagsulat ka ng aya sa Quran, tapos linagay mo sa maitim na tela, sinuot mo yun, okay lang yun. Akala nila okay lang yun. Pero kasama rin yun sa tamaim. Yun man alaka tamimatan, faqad ashraka. Sino man ang tao magsuot ng agimat, ilagay sa kamay, sa leeg, Anong bahagi o anumang bahagi ng katawan kasi mayroon din akong nakita yung iba't ibang color ng sinulid. Tapos sabi ng manggagamot, kumuha ka ng iba't ibang color ng sinulid, kulay ng sinulid. Tapos pagkuha niya ng iba't ibang kulay ng sinulid, parang ginawa siyang bracelet o ginawa siyang parang sinturon na sabi niya, suotin mo yan kahit saan ka magpunta kasi yan yung protection mo. Pag hinubad mo yan, papasok yung mga espiritu na pumapasok sa'yo. Right now, natanggal ko na. Suotin mo to. Pag yan, hinubad mo yan, babalik yan. So, nawala na yung pananalig kay Allah. So, doon ka na nanalig sa sinulid na yun. Kung sinulid na yun, wala siyang magagawa. Putulin mo man yun, sunugin mo man yun, wala siyang may babalik sa'yo na tinatawag ng ibang relihiyon na karma. Where in fact, mas nadaragdagan ang sakit ng isang tao kung ang dinaramdam ng isang tao kapag siya ay nanalig sa isang bagay na itinuro ng sino mang manggagamot na nakikipagtulungan sa jinn, lalo na kapag naisantabi ang pananalig kay Allah at nanalig doon sa bagay na yaon. May kakilala ako, Sheikh, na ang katawan niya ay nagkakaroon ng tumutubo sa katawan niya, na nagbabago ang kulay ng kanyang katawan, ang kanyang skin. And may pinasuot sa kanya na isang agimat na sinabi na kailangan ito ay lagi mong suotin kasi kapag ito ay hindi mo isinuot ay mas lalala yung pagbabago ng kulay mo. Nung alam mo ang ginawa niya, nung tinanggal niya yung kanyang parang sinturon na ibinigay sa agimat, doon nagsimula na nawala yung pagbabago ng kanyang kulay. Ng kanyang balat. So ibig sabihin, sabi nga ng Allah, fazaduhum rahaqa. Pag ikaw ay sinunod mo sila sa kanilang kagustuhan, mas lalo lang sila lumalakas. Mas lalo lang sila nagkakaroon ng daan, ng power, authority sa'yo na makapasok sila. Pag pinaliwalaan mo sila. At mas lumalala yung sakit na nararamdaman ng tao. lumalala yung sakit na nararamdaman ng isang tao. Kasi it's all deceptions eh. Kumbaga halimbawa kung dadalhin mo ang isang taong may sakit sa isang manggagamot na nagpa-practice ng Nasrul Haq na hindi ruqya syar'iyya, ay maaari lilinlangin kanila na mawala yung sakit sa panandalian o ilang araw. Pero panluloko yun eh. Kaya mas nagiging worse lang para mas bumalik ka at mas utusan ka ng maraming shit. May na-encounter din tayo sa ating mga nakasanayan na yung kunwari yung mga ninuno nila talaga dati may trabaho sila na shirk. So iniwan na ng pamilya na dahil sa siguro nag-aral na sila ng Arabic, na marunong na sila o mga professional na sila, wala na silang panahon para pag-aralan pa kung ano man yung mga orasyon na yan. So nakalimutan nila. So matagal na panahon na hindi na nila yan ginawa. Namatay na yung mga magulang nila. So biglang isang araw lang na yung isa sa kanila magkakasakit bigla. So ipapadala yan sa iba't ibang ospital. Sabi ng ospital, lahat naman ng laboratory check up niya, lahat naman ng pagsusuri normal naman. So
Pag normal kasi, lalo na sa atin sa Marawi, pag ginamot na yan ng mga doktor, nakita nila lahat na ng normal, talagang minsan yung iba sinasabi nila na try niyo magpagamot sa manggagamot. Nagsulhak, Oh, kasi siguro may iba tong problema. So, ayun, pupunta na doon. Kasi wala na eh. Wala nang wala nang nakitang sakit kasi normal lahat. So sabi ng doktor na pumunta ka doon, ito o di ka magpatingin ka. So ang problema ngayon, kasi ang nakikita ko rin na problema, wala tayong lugar na nandoon talaga yung Islamic exorcism eh. Yes. Hindi kagaya ng mga ibang relihiyon, kagaya ng Buddhism, Hinduism, Sikhism, pati na rin yung Katoliko na may mga center sila na mga exorcism. Yes. Kunwari, pupunta ka doon, sabi niya, kagaya ng binanggit mo sa akin kanina, doon ka pumunta. So, wala tayong ganun eh. Yeah. Parang ang sa atin lang, malaman lang natin na may manggagamot doon, wala na tayong pakialam mo, ano ba yung ginagamot niya, ano ba yung paraan ng paggagamot niya. Sabi niya, basta manggagamot yan, so pupunta na yun doon. Pagkapunta niya doon, pagpagamot niya doon, sasabihin ng ano ba yun, yung tinatag sa atin kasi sa Maranao, tonong. Kasi dalawa yung pumapasok sa tao, ayon sa aking karanasan, dalawa yung pumapasok sa isang tao na manggagamot. Una doon yung jinn. Papasok yan yung jinn. So tuturuan ka nila, ito yung paggagamot. So wala yung problema doon sa paggamot ng Quran. Ang problema doon yung tinatawag mo sila palagi. Hindi ka makapanggamot hanggat hindi mo sila tinatawag. Yun yung nakikipagtulungan. Yun yung sinasabi ko kanina na min nawaqidul Islam, nang ang humingi ka ng pamagitan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mismo direct kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung problema. Pero yung itong pangalawa na to na sumasanib sa isang tao na manggagamot, yung tinatawag natin sa Maranao na tonong, di kaya mga diwata. Sakto ba yung tawag natin? This can be translated as jinn also. Kasali din sila doon. Pero yung nakausap ko na hindi daw sila, magkaiba daw sila. Pwede ba natin sabihin na sila din ay mga jinn pero sila yung mga shayatin? Sila yung mga jinn, sila yung hindi naniwala kay Allah, Propeta sallallahu alaihi wasallam. So papasok yan. Pagpasok yan, iba yung panggagamot ng jinn at saka iba yung panggagamot ng mga diwata na yan. Mga inkanto na yan. Sabi ko nga na kung may palabas, kasi nakikita ko sa palabas na may ikanta dia, una na yung Maranao dyan. Wala pang ikantadya sa pelikula, mayroon na yung ikantadya yung Maranao kasi may mga manggagamot din na may inaalagaan din silang mga diwata. Doon sila humihingi ng tulong. So magkaiba yun ng pananaw o magkaiba yun ng uri ng panggagamot. Yung sa Nasrul Haq, Quran at saka Hadith, pero may kasamang shirk. Pero yung sa tunong mga diwata, inkanto na yun, may sarili silang orasyon. Yung sinasabi nila sa'yo, okay, para mawala yung sakit mo, kumuha ka ng puting manok, dilawang paa, dilawang tuka. Tapos alagaan mo yan, ingatan mo yan. Kasi pag hindi mo yan iningatan, anong mangyayari sa'yo? Pwedeng lalala yung sakit mo, pwedeng mamamatay ka. Ang nakakatawa lang doon, yung manok na yun, na nanalig ka sa manok na yun, na puti, dilawang paa, pag nandoon na siya kaniyang tulugan sa gabi, inakyat yan ng musang o inakyat yan ng pusa o inakyat yan ng anaconda, wala siyang magagawa sa buhay niya. Talagang kakainin lang siya yan. O di kaya mag-iingay lang yan, tapos pag nakagat na wala na. So ikaw na napakalakas, binigyan ng Allah na napakagandang katawan, napakagandang isipan, magandang buhay. So doon ka nanalig sa isang hayop. Yung sabi nila doon, kumuha ka ng manok na itim yung dilaw yung paa. O minsan sabi nila, para mawala yung sakit mo kasi doon mo yan nakuha eh. Dumaan ka doon sa puno na yon na gabi, tapos hindi ka na nagtabi-tabi po na ano sila, na nagambala mo sila o nabangga mo sila. Ayan, pinasakit nila yung paa mo, yung ulo mo, yung katawan mo. So para lang mawala yung sakit mo, kumuha ka ng manok, katayin mo doon sa ibaba ng puno. Napakalaking shirk. Na ang shirk na yun ay shirk akbar. Na yung isang taong Muslim, pag ginawa niya yun ay nakakalabas siya sa Islam. Doon siya nalalagay sa pagka-kufr. So hindi yan alam ng ibang tao.
At yan ay napakalaking kasalanan. Napakalaking kasalanan. Lahat ng ginawa mong kabutihan ay wala na. Kailangan tandaan yan ng ating mga kapatid na mga Muslim na hindi sila pwedeng umalay maliban kay Allah. Maliban kay Allah, yun yung taqdimul qarabin lil asjar wal ahjari wal shayatin wal jin, yung nag-alay sila ng alay doon sa mga syaitan, mga jin na yan, upang sila ay humingi ng tulong o gamot. Napakalaking kasalanan at pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, kasi sabi nga ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na ang mga jin ay yung mga matatawag natin sila yung mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na maaaring makikita mo sa kanila ang mga mananampalataya. Ngunit ang mga jin na kung saan ay tumaliwas kay Allah, tumanggi kay Allah, ginusto nila ang shirk, at sumuway sila kay Allah, sila ang mga shayatin. Sila ang mga shayatin. So naghahanap sila ng kakampi sa mga tao kasama. Yes. Kasi ayaw nila na sila lang yung mapunta sa impyerno. Yes. Gusto nila marami silang ma-recruit. At ito pangako ng shaitan. Yung pangako ng shaitan na hindi nila titigilan ng mga tao ang anak ng Adan alayhi salatu wassalam hanggat ito ay hindi nila nakukuha. At sabi nga ng Allah, wala kada sadaka shaitanu dhannahu. Nabanggit din sa banal na Quran na talagang ang shaitan din talaga ay naging makatotohanan kung ano ang kanyang iniisip, na marami sa mga tao ay susunod sa kanyang mga yapak. At marami nga sa mga tao ngayon ang naliligaw dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ngayon, Sheikh, ito, paano ba natin masasabi na tayo ay nakakaramdam na ng isang sakit na kailangan natin ng masasabi natin dito ruqya sa sarili natin? Ito ba ay a certain feeling or whatever you feel, whatever na sakit na maramdaman mo, ano ba, specific lang ba ang ruqya sa kapag ito ay tungkol sa jinn, o ang ruqya ay sa lahat ng klase ng nadaranasan? Ang ruqya Ash-Sharia, ito ay hindi pang sakit lang o may nararamdaman kang sakit. Kahit na maayos yung katawan mo, maayos yung pakiramdam mo, ito ay kasama sa sunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung adhkar, as-sabah wal masa, yung mga pagbasa, binabasa mula sa Quran at Sunnah sa tuwing umaga at gabi. Kaya mo yung binabasa sa umaga at sa gabi kasi lahat ng masamang espiritu na gumagala, na gusto nila manira ng tao, ay poproteksyonan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa binasa mo yun. Hindi kailangan magkasakit ka muna. Hindi kailangan makaramdam ka muna ng sakit. Sumasakit yung balakan ko, yung dibdib ko, yung ulo ko, tsaka ka magbabasa ng ruqya. Pwede kang magbasa ng ruqya kahit na maayos ka pa. Yung sabi ko, umaga at tsaka gabi, o di kaya pagkatapos mo magsala. Ang mahal na propeta nga sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos niya magsala ng farado, ay binabasa niya yung suratu al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, 3 beses kada isang sura. Pagkatapos niya yung basahin, inihip niya sa kamay niya at hinahaplos niya sa lahat ng parte ng kanyang buong katawan. At yun ay ruqya. Yun ay ruqya. Yun ay proteksyon laban sa mga masasamang espiritu na gustong sumira sa iyo o gustong pumasok sa iyo. Pwede yun gawin ng kahit sinong Muslim. Kahit na sinong Muslim, hindi gagawin mo lang yun kasi may nararamdaman ka o may nakita ka sa katawan mo na naiiba. So kahit na wala kang sakit, pwede mo yun, pwede ka mag-ruqya. Hindi nila kailangan hanapin si Sheikh Madrigal para magbasa sa kanila nito. Ayun yung sabi ko, kailangan natin pag-aralan. Yes. Kailangan natin matutunan. Yung sabi ko kanina, kaya minsan yung mga tao may dahilan sila pumunta sa mga fit healer na yan kasi wala silang alam na babasahin sa kanilang mga sarili. Kailangan at obligado sa isang Muslim na matutunan ito. Napakalaking bagay sa isang Muslim na matutunan ng ruqya Sharia. Ako ilang beses na ako nakaranas ng ano ba yung disgrasya na yan. Parang ewan ko ba kung pwede dito bangkitin yung nung 2016 pa yun. Nung inambush kami sa Marawi. Siguro narinig mo na to dati. Nasa abroad ako ron. Nasa abroad ka nun. So inambush kami sa Marawi, wala kaming alam na dahilan. Kasi wala naman tayong ginagawang krimen dati. Nagdadaawa lang tayo. Pupunta tayo sa iba't ibang lugar para magpalaganap ng salita ng Allah. Wala naman tayong business na pwedeng ikapahamak natin. Wala tayong nakikitang sapat na dahilan para tayo ay ganunin, sirain. So inambush kami.
So pag ambush sa amin, ako talaga tinamaan ng bala. Tinamaan ako dito sa paa, tinamaan ako dito sa tagiliran, tsaka tinamaan ako dito sa dibdib. Dito mismo. So, ang alam ko lang, kada umaga, gabi, lalo na pag aalis ako ng bahay, mag-ablution ako niya, mag-udu, mag-abdas. Pag abdas, magbasa na ako niya ng ruqya. Na yung mga a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul alim. At saka yung suratu Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, at saka yung Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, at saka yung madami kasi na pwede mong pagpilian na basahin. So nangyari na yung nangyari. Na-disgrasya na kami. Natamaan na ako. Nahandusay pa ako doon sa sahig. Pinagbabaril pa ako doon sa sahig na yun. So walong basyo ng bala yung nakita doon sa kung saan ako nakahandusay. So hindi ako nawalan ng malay. Talagang sa isip ko, sabi ko, ya Allah, proteksyonan mo ako, ya Allah, pag-ingatan mo ko, ingatan mo ko sa masasamang loob, ya Allah, sana hindi nila matamaan yung ulo ko kasi pag natamaan na to, wala na. So naramdaman ko na yun. So hanggang sa nawala na, tumayo na ako, parang wala akong naramdaman. Ako pa ngayon para ng tricycle. Sabi ko sa tricycle, pasakayin mo ko, dalhin mo ko dun sa ospital, nabaril ako. Wala ko. Tumayo lang ako, walang nagbago. Nakita ko lang, butas na, natamaan na ako. Yun lang yung sinasabi ko sa sarili ko. So nagrurukya na ako noon. Ang tangi kong sinasabi, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, na ito ay sinabi ng mahal na propeta, Ibrahim alayhi salatu wassalam, noong siya ay balak na sunugin ng kanyang Tatay. pamilya at mga kaum na gumawa sila ng napakalaking apoy. So hindi nila maibaton si Ibrahim na malapitan kasi sobrang init na. Sabi nila, gumawa tayo ng sa Marano tinatawag na pitik. Yung gumawa tayo na napakalaking tirador, tas paupuin si Ibrahim, tapos hilain, tapos itirador natin si Ibrahim sa apoy na yun. Yung pagdating ng Ibrahim doon na sa taas, dumating na yung Jibril alayhi salatu wasalam. Sabi niya, anong kailangan mo? Anong gusto mong tulong? Sa nabi lang ng Ibrahim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Pagkarinig ng Allah, ang sabi ng Allah, ya narkuni barda wa salaman ala Ibrahim. Yung apoy ay naging malamig kay Ibrahim alayhi salatu wasalam na maski isang balahibo sa kanyang katawan ay hindi nasunog. Subhanallah. So yun yung sabi ko, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hanggang sa hindi nagdugo yung mga sugat ko. Hindi nagdugo yung mga sugat ko. Walang dugong lumabas sa sugat ko. Maliban lang doon sa kung saan nabutas yung damit ko, doon lang yung may dugo, pero kung tumulo, umagos man, walang lumabas na dugo. Hanggang sa nakita na ng mga doktor, sabi nila, parang alam niyo na yung tungkol sa buhay ko. Iba tong session na to kasi na-share pati yung personal na yung private na life. Pero ang layunin ko lang dito, magkaroon tayo ng kaalaman at magka-interest tayo, magkaroon tayo ng importansya sa ruqya. Yes. So pwedeng yung mismo yung experience ko, yung naranasan ko mismo yung kasi kung ano yung naranasan ko, yun din yung ikukwento ko. So hanggang sa sabi nila, delikado na to, hindi nagdugo sa loob siguro. So hanggang sa naoperahan na ako, so normal, kukuha kayo ng dugo para kung sakaling maging kailangan. Hanggang sa natapos yung operasyon ko, walang isang baso o patak na dugo ang naidagdag sa katawan ko. So hindi nagdugo yung sugat ko. Sa loob man o sa labas o yung pag-opera ko, hindi siya nagdugo. Mashallah. Magmumuhadara na ako noon kasi hindi pa tayo nung tumigil sa pagdadawa. Yes. So magmumuhadara na ako noon sa IPDM sa MSU. At maigting yung laban natin. Maigting yung laban natin sa da'wa. Sa bid'a nila. So ang topic ko doon, yung wafatun nabi walaha atharun ajibun fi qalbil insan. Ang pagpanaw ng mahal na propeta ay mayroong itong epekto sa puso ng isang mananampalatayang Muslim. Pwede yung lungkot, yung ang sakit na ang propeta ay namatay. So yun yung natamaan ng bala bago sa akin matama. So nawalan ng lakas yung bala bago sa akin tumama. Ang sabi ng doktor, kung hindi yan tumama dyan, sa sinasabi mo na 3 pages lang, na sinamarize mo pa na lecture mo, pwedeng
pwedeng wala ka na. Kasi yung Ibig sabihin tumama doon yung bala. tumama doon yung bala. So pagkatama doon, bago sa akin tumama, nawala na yung 3 3 pages lang yun na bond paper. Hindi pa special na papel na galing sa bakal. Hindi. Wala ding Suratul Hadid doon. Wala din Suratul Hadid doon. Hindi ako nagbasa ng Suratul Hadid. So, alhamdulillah, hanggang sa, ayun, mabuti na, nakalabas na ng ospital, naging maayos na, naging normal na ang buhay, mga pagsubok yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung narinig ng mga kamag-anak ko yung 3 pages na bond paper na yon, napakaraming tumatawag sa akin hanggang sa pumunta pa sa bahay namin Gusto ko rin. na gusto nilang kunin yung 3 pages na yun. Sabi ko, bakit yung gustong kunin? Sabi nila, kaya hindi ka namatay nang dahil sa 3 pages na yun. Sabi ko, la hawla wala quwwata illa billah. Napakalakihan kaligawan sa Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi ang papel na yun ang nagligtas sa akin. Ang pagkakaalam ko, bago ako umalis sa bahay, mag-abdas, mag-ablusyon, magbasa ng ruqya, ilang beses na rin ako na-aksidente ng motorsiklo. Nakatayo ako, yung motor ko, pagulong-gulong na, wasak na. Ako nakatayo lang. So ang sabi ko, napaka-importansya sa bilang Muslim na mapag-aralan niya itong Ruqya Sharia dahil ito ay protection sa kanyang sarili. Sa ma-physical man yan o ma-spiritual. Mashallah. Alhamdulillah. Mashallah. Marami sa mga kabataan ngayon, tumaranas sila sa mga anxieties, Aywa. depression. Depression. Ito ba may tuturing natin kabilang sa mga impluwensya ng syaitan sa tao? Ang mga katulad nitong mga waswas at itong mga sabihin natin mga depression and anxieties na nararamdaman minsan o madalas maraming kabataan. So sa tingin mo dito, Sheikh? Tama ka diyan kasi marami na tayong nakikita yung nagpapakamatay ng dahil sa depression Anxieties. o hindi sila mapakali Yes. ng dahil sa anxiety o ano man yan. May connection yan sa pananampalataya sa Allah. Sa pananampalataya. Yung sabi nga natin, ang Ruqya Sharia ay hindi lamang ito sa pang-pisikal, ito rin ang pang-espiritual. Pag dumadalas na o madalas na ang anxiety o depression o waswas sa isang tao, pwede itong tingnan kung ano ba yung dahilan nito. Kung may makitang physical, kasi minsan magka-combination yan eh. Minsan may physical na dahilan. Yes. Minsan naman may spiritual. Yes. O minsan magkasama yan. So kailangan natin hanapan ng solusyon. Paano natin hahanapan ng lunas? Hangga't hindi natin nakikita yung solusyon yung dahilan. Paano natin sosolusyonan pag hindi natin nahanap yung dahilan. So pwedeng kung walang makita na physical, pwede na tayong pumunta ng Raqi, yung nanggagamot ng Ruqya Sharia. Hindi masamang pumunta ka sa doktor at magpagamot. Pag may nakita na physical, kombinasyon, pwede kang pumunta ng doktor. Yung sabi ko kanina, magpa-laboratory ka, magpatingin ka sa psychiatrist o ano man yan, o anumang uri ng hanay ng doktor na pupuntahan mo para lang malaman mo kung anong dahilan yung bakit ka nakakaramdam ng palpitation, bakit ka nakakaramdam ng anxiety, depression o waswas. Pwedeng physical yan. So, bibigyan ka nila ng gamot kung may nakita sila. So, walang masama doon. Kung wala naman makitang physical, siguro nasa spiritual yan. So, kailangan natin pumunta ng Raqi, yung manggagamot ng uri ng panggagamot niya ay ang Quran at Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at saka yung pagpunta mo doon sa Raqi na yun, papaniwalaan mo na walang shifa nakakapaggaling kundi ang Allah lamang, hindi ang tao na yun. Hindi ka magre-rely doon sa nanggagamot nagbabasa sa iyo ng Raqi, ng Ruqya, kundi doon ka magtiwala kay Allah. At saka yung anxiety na yan, at saka yung depression na yan, may connection yan sa maasiya. Kasi sa kasalanan. Pag malaki na yung kasalanan mo o tinalikuran mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na nakakaramdam ka ng lungkot. Yes. Example, hindi ka na nakikinig ng Quran. Pero palagi ka nakikinig ng music. So, lahat ng music na yun na pinapakinggan mo,
pinapalala niya yung nararamdaman lungkot. Mm. Palagi kang nalulungkot, umiiyak, damang-dama mo yung kanta. Parang grabe yung iyak niya. So, ayaw ko nang bumitaw, grabe. Yung damang-dama niya kasi damang-dama niya yung kanta kasi alam niya yung meaning, alam niya yung feeling kasi nararamdaman niya. Pero pag yung Quran yung binabasa, parang wala lang. Parang Parang tinatamad. tinatamad lang. Parang gusto na niyang matulog. Ginagawa mong pagpatulog mo minsan eh. Ayun, ginagawa ngang pagpatulog minsan, eh, 'pag sabi niya, "Hindi ako makatulog, Sheikh," sabi niya, pero 'pag pinaandar ko yung Quran, nakakatulog ako. Subhanallah. So, yun yung dapat natin na tingnan. Minsan nasa espiritual at nasa pisikal. At yung mga anxiety na yan, kasali yan sa kasalanan. Kasi 'pag lumaki na yung kasalanan mo, tinalikuran mo ng Allah, katuruan ng Allah, pananampalataya kay Allah, may malaking oportunidad na ang jin o syaitan na magpapasok ng Ng impluwensya sa'yo. impluwensya sa'yo, waswas, pagbulong, Mm. na ito ang gawin mo. Magpakamatay ka na, wala ka ng halaga, wala ka ng mararating, Tapusin mo na walang may gusto sa'yo. Tapusin mo na ang buhay mo kasi yung nararamdaman mo, 'pag tinapos mo na yung buhay mo, wala na yan. At malaya ka na, paraiso ka na. So minsan, dahil sa kahinaan ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagagawa ng isang tao. So nagpapakamatay siya. Minsan kasi yung depression, hindi yan birong sakit eh. Yes, totoo. Hindi pwede nating sabihin na lahat tayo makakaranas ng depression. O yung palpitation kasi minsan nakakaramdam ako ng palpitate. Mahilig ka ng kape, Sheikh. Na yun yung na-iktisap ko. Nandoon ako sa Saudi Arabia, sabi ng doktor na check up sa akin, sabi niya, yung problema mo sa pamilya mo, asawa mo, anak mo, wag mo dito dalhin. At saka, wag ka na magkape kasi grabe yung kape. Yung mahilig ako sa kape. So pag sumubra na yung kape, nagpapalpitate talaga. Yun yung sinasabi ko. Pag may nakita talaga na dahilan, physical niyan, kailangan natin magpatingin. So pag wala, pang spiritual, alhamdulillah, kailangan natin pumunta sa raki o manggagamot na ginagamit ang Quran at saka Sunnah. Gayon pa man, physical o spiritual ay pwedeng gamutin ito sa pamamagitan ng ruqyah. Ruqyah. At hindi lang din magagamot ng ruqyah ay yung jinn at saka shaitan. Kasi pati yung katulad mong tao. Kasi minsan yung ibang tao na minsan nagagalit yan sa'yo dahil sa inggit. So, gagawa yan ng paraan para ikaw ay masira niya. Yes. So, para makaiwas ka doon sa plano niya, isipan niya na gusto kanyang sirain, pati yung ruqyah, sharia, kaya kanyang pangalagaan sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Subhanallah. So alhamdulillah, isang napakagandang pagtalakay itong nababanggit natin at napag-usapan natin ngayon, Sheikh. Ngayon, inshallah ta'ala, bigyan natin ng oras at pagkakataon na makapagtanong sa atin ang ating mga audience, virtual man o sa ating venue, inshallah ta'ala. At inshallah, ito na ang ating segment na Tanong ng Bayan. Okay, sa pagkakataon na ito, Sheikh, ay meron tayong mga audience na magtatanong sa atin. Okay? At inshallah ta'ala, bigyan natin ito ng kasagutan. At anuman ang maging katanungan nila, inshallah ta'ala, ay bibigyan natin, inshallah, ng pagtugon sa abot ng ating makakaya. Okay, sa abot na nating makakaya. So, saan ang ating unang taga... Okay. Salam. Patayan na malaman din is topic qualified siya. Yes, kasi pinakasikat ito sa ating lugar. Na. Para may manggagamot doon. Naam. Gagamot ay bati na sa Sunnah o sa Quran. Naam. Okay, Sheikh. Okay, alhamdulillah. Alin ba ang batayan? Yun yung tanong. Pag siya ay gumagamit ng Quran lang at Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon sa turo ng Quran at turo ng Sunnah, pwede ka magpagamot sa kanya. Pero kadalasan sa mga probinsya natin, lalo na sa atin,
na pinaghahalo nila yan. Kung ang manggagamot ay nanggagamot siya, gumagamit siya ng orasyon. Yung orasyon na yun na ginagamit niya, hindi mo maintindihan kung ano bang lengguwahe yan, o ano ba yung sinasabi niya. O di kaya gumagamit siya ng mga anting-anting. Sabi niya, ito, suotin mo to. Bawal dun magpagamot. O di kaya gumagamit siya ng talasim o talisman, Chants, o yung mga amulets. amulets, anting-anting, talisman, talasim, yung papel, tapos sinusulatan niya yung papel ng iba't ibang orasyon, iba't ibang salita na may nakadrawing pa doon na bungo ng ulo, may nakadrawing pa doon na star, may nakadrawing pa doon ng araw, may mga nakasulat na Arabic na hindi mo na maintindihan. Tinatawag ito sa atin sa Maranao na lakam. So bawal din 'yon. Pag nakita mo yung isang tao na yun na gumagamit siya ng talasim, yung mga orasyon na sinusulat sa papel o di kaya minsan sa damit. Kasi minsan din sa damit, sabi niya, susulatan ko ng orasyon ng damit na ito at pag nararamdaman mo na yung sakit mo na paparating na o a-action na, suotin mo tong damit na ito. So bawal yun na panggagamot sa Islam. Ang tinatanggap lang na panggagamot sa Islam ay mula sa Quran at ayon sa turo ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mas mainam din na ikaw mismo sa sarili mo ang gumawa ng ruqya. So yun ang pinakamainam na pag-aralan mo sa sarili mo mismo. Ano ba yung mga ruqya? Ano ba yung mga ruqya ng Sharia? Gawin mo ito sa sarili mo. Sa sarili mo. Kaysa ang iasa mo ito sa iba. Kaysa iasa mo ito sa iba. Alhamdulillah. So next question is? Chef, tanong na ito ay anim na tanong na aming nakalam, subalit gagawa natin to ng paraan para mas summarize. Meron daw na nanggagamot o raki na minsan pag binabasa niya yung verse, ayat, ay madaling nalulunasan yung sinabihan. Pero may pagkakataon din na nahihirapan lumabas. So parang nagkakaroon sila ng debate doon ng raki, pati yung sinabihan. At saka, meron ding mga raki na hafid, ustad, pero hindi daw epektibo yung panggagamot nila. Bakit daw po yun, Chef? At yun nga, marami nagsasabi na doon sa sinabihan ay sinasabi niya yung sekreto. So kailangan kapanipaniwala po ba daw yun? At yung pagbabasa ba ng ruqya ay kailangan bang malakas ang pagbabasa o taimtim? At saka, Chef, meron po... Okay, siguro, sandali. bago natin kunin yan, ay simulan natin sa isa. Yung conflict na sinasabi niya, na minsan yung pagrurukya doon, hindi parang nagiging epektibo. Or merong mga nagrurukya, hafid naman, alim naman, pero hindi nila magawa na maging effective parang hindi daw effective yung binabasa ng Quran doon sa tao. Ang alam ko siguro ng dahilan ay kakulangan sa pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nanggagamot ka, pinanggagamot mo, ginagamot mo yung sarili mo, pero may pag-aalinlangan ka. Chef, ito ba'y kakulangan sa pananampalataya sa bahagi nung ginagamot o nung nanggagamot? Pareho sila. Okay. Minsan yung nanggagamot, na yun Siya sabi ko, nagkukulang din siya o may pag-aalinlangan din siya. Minsan naman yung ginagamot na sabi niya sa puso niya, magagamot ba ko nito? Yung yakin. Yung yakin niya, totoo ba ito? Kasi na may mga narinig din tayong kwento na pati nga yung hindi niya sinasadya o hindi niya alam na gamot yun pero binigyan niya ng yakin. Sabi niya, ya Allah, itong tubig na to, mo to, inumin ko to na pagalingin mo ako sa aking karamdaman. So yung tubig na yun, pwede yun maging gamot sa kanyang karamdaman dahil siya ay sa pananalig niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tubig na ininom niyang nakagamot sa kanya, kundi yung kanyang pananampalataya. Yung pananampalataya niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung isang dahilan. Pangalawa naman, may mga tao na naggagamot ng Quran. Sabi niya, bakit naman binabasa ko yung Quran? So wala naman epekto. Subhanallah. Wala naman nangyari. Napagod lang ako, na panis lang yung laway ko. May dahilan din. Ang unang dahilan, hindi mo pinag-aralan ang wastong pagbasa ng Quran. So nag-iba-iba yung letra, yung nag-iba yung mga mad, mga haraka, yung tajwid. Yung tajwid niya. Pangalawa, hindi mo pinag-aralan kung ano talaga yung totoong pinapahiwatig ng aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, wala kang
pananampalataya sa ayat na yun o kay Allah na talaga ang kanyang salita ay binaba sa atin na ito ay gamot at awa sa ating mga taong na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pati nga ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi siya na kulil ladina amanu hudaw wa shifa. Yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sabihin mo sa mga taong nananampalataya o mananampalataya sa akin, ito ang Quran, ito ay gamot at gabay sa kanila. So napakaliwanag ng sabi ng Allah. So yun yung nakikita kong dahilan na kulang yung pananalig natin sa Allah sa anuman kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at doon sa kakulangan sa pagbasa ng Quran. O kaya hindi natin alam kung ano talaga yung totoo na nasa aya na yun. Or baka binasa lang niya yung Quran sa time na yun, no? Siya ay nagkamot doon sa Yun ang kanyang relasyon sa Quran. Yun yung madalas. Mhm. Yun yung madalas na nakikita lang natin ng Quran pag sumasakit yung ulo. Sabi niya, gamot daw yung Quran. Sige nga, try natin. Hindi pa, sige nga. Sige nga. Parang napilitan pa. At napilitan pa kasi sabi niya, sige nga, try natin kung mawala yung sakit ng ulo mo, try lang. So wala siyang sapat na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na-experience ko mismo ang tao na binibigyan ng pag-rukya, na siya mismo ay nikukorek niya yung nagbibigay ng rukya sa kanya. Binabasa yung Quran, yung jinn na nandoon sa kanya, kinokorek niya. Yung nagbabasa ng raki. At yung sabi ng ikhwan natin na nagtanong, minsan na yung nagbabasa ng raki, pag binasa niya doon sa may sapi o may sanib, agad-agad lumalabas yun. Yung iba naman, hindi lumalabas agad-agad. Siguro nandahil na yun sa power ng jinn o shaytan na yung lakas ng jinn. Kasi pag mahina rin yung jinn, kunwari, katuwaan lang niya yun na pumasok siya doon, try lang niya pumasok doon. So, konting basa lang ng Quran, aalis yan. Pero pag yung talagang mga general na sa kanila, malalakas na, talagang kailangan may gustong masama sa iyo. May gusto talaga na patayin ka o may gusto talaga na sirain ka. Kailangan mo talaga na magtiis. Hindi yan agad mawawala. Hindi agad-agad na mawawala na sige magbasa ka ngayon. Nung nasa Saudi Arabia kami, tarawih yun. Tarawih at saka tahajjud. So doon mismo sa pinakagitna ng Masjid Nabawi, nagsasala kami ng tarawih. Pag nagbabasa na yung imam kasi yung ayat na iba-ibang ano yan iba-iba yung laman. May ayat ng laman niya jihad. Ang laman niya kinukwento ang paraiso. Ang laman niya kinukwento niya ang magaganap sa impyerno. Ang laman naman ito patungkol sa mga jin at mga syaitan. Pag nandoon na patungkol sa mga jin, mga syaitan, yung katabi namin na nagsasala, talagang pagulong-gulong yan. Ano pa yan? Yung sumisigaw pa yan na napakalakas hanggang sa parang nung tinitingnan ko siya, na pawis siya, hirap na hirap siya. So, nung tinanong yun, sabi niya, linalabanan ko yung jinn na nasa akin. So, ang alam ko lang na paraan para ito ay mawala sa akin, na hindi ko siya kayang gamutin sa sarili kong pagbasa, na every time na dito ako nagsasala sa Masjid Nabawi, na doon ako nakakaramdam ng kaunting ginhawa, na siya ay tinatablan. So, hindi siya basta-basta umaalis. So parang pagulong-gulong siya, nakakaramdam siya ng sakit, para siyang sinasakal. Siguro sinasakal siya ng jinn. Yun yung sinasabi natin na hindi lahat na basahin agad mawala na. So kailangan mo muna magbasa, aabutin ka ng 1 month o aabutin ka pa ng 1 taon. Lalo na pag ang tumama sa'yo ay kulam na. Kasi pati yung kulam nasa atin. Yung kulam na totoo yan, yung kulam. So pati tayo minsan nung una nakaramdam din tayo ng kulam o nakahanap tayo ng ritual na kulam sa bahay. Sa bahay namin na bago lang, hindi to ilang months na yung nakalipas. So nakahanap ako ng kulam na nakalagay sa cellophane na nakatamtak, nakadikit doon sa dingding. So yung pagbasa ko, sabi ko kulam to Parang may nais na masama sa atin, na gusto niya siguro may magkasakit, may maghiwalay o anuman yun na. So ang kulam din ay totoo. So hindi natin kanina nabanggit, pero kasali din yan sa daan ng mga syaitan at jinn para
Maka-influensya. maka-impluwensya. At para makaiwas din ng tao doon, Muslim, sa impluwensya na yun o sa kulam na yun, kailangan niya ng ruqya syar'i. So napakalaki ng Pwedeng magawa. ng ruqya syariah. Lalo na't ito ay parang kalasag ng isang Muslim. Naam, para walang tumama sa kanya na Walang tumalab sa kanya. So minsan naman kahit na ginagawa mo tumatalab, doon tayo sa al-iman. Al-imanu bil qadri khairihi. Kagustuhan ng Allah. Yes. Ginawa mo na yung parte mo. Yes. Nanalig ka na kay Allah. So nagtiwala ka na kay Allah, nanampalataya ka na kay Allah, pero ngayon naramdaman mo na nagrurukya ka naman everyday. Doon ka sa aslul iman. Ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lahat ng ating nararamdaman, sakit man yan sa katawan, ay ito ay tinatanggal niya ang maliliit na kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binubura nito ang mga ating mga kasalanan. Kaya ang mga salaf nga, pag hindi sila nagkasakit ng matagal, parang minsan hinihiling pa nila na magkasakit sila. Kasi alam nila na ang sakit ay tahur. Linilinis, binubura nito ang maliliit na kasalanan natin. Mashallah. Alhamdulillah. Mashallah. Okay. So, ipagpatuloy mo yung tanong mo doon kasi baka maputol namin yung hindi namin maintindihan masyado yung tanong kapag masyadong marami. So, explain lang ni Sheikh yung ibang tanong. Okay, so ano pa yung tanong? Friends, lilipat muna ako. So, sino yung prepared? Sino may tanong na prepared? Okay. Sige, magkasundo muna kayo sa likod. Ano yung tanong? Salamat. Halimbawa, kung ikaw ay racket, nakilala nila sa isang lugar. Tapos, ang tanong, nalalaman ka na ito ay magaling na racket sa isang lugar. Ang katanungan dito ay kung sakali mayroong mga Nasrani o mga Jew na alam nila na ito ay magaling manggamot. Ang magaling manggamot bilang isang Muslim ayon sa Quran at Hadith. Ang tanong, pwede po bang manggamot ng isang racket sa mga taong walang pananampalataya? Okay, so mafhum yung kanyang chef. Tanong na isa kang racket, ito ba ay pwede ka ding manggamot sa mga non-Muslim kahit na hindi siya Muslim, pwede mo ba siyang gamutin? Anong nasa Malabang ako na naranasan ko na yung ganyan na parang walang nangyari. Parang mas naging worst lang yung nangyari sa ukti na binigyan ko ng ruqya. So sinakal niya yung sarili niya hanggang sa nagsuka na siya ng dugo. Subhanallah. Sabi ko na iuwi niyo na lang. Pagpahingahin niyo na lang. Kasi sa pamamagitan ng pagruqya ko sa kanya o pagbasa ng Quran sa kanya, mas lalong hinihigpitan kasi yung sumanib sa kanya talagang hindi kafir talaga. Nagpakilala na pati yung shaitan talaga. So ang tanong doon kung pwede ba gamutin mo yung Christian na yun o yung Nasrani o Yahudi na yun. Actually wala pa akong nabasa na ganun. So ikaw Amir, kung may alam ka, kasi ako na hindi ko pa yun nabasa na natatakot lang kasi ako kasi na part yun din ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo yan. Tsaka kasi nabanggit mo kanina, Chef, di ba, na kailangan sa ruqya yung paniniwala ng both side. Both side. Yung ginagamot saka yung nanggagamot. O yung nagbabasa ng ruqya at saka yung nirurukyahan, dapat silang pareho ay merong pananampalataya. Allah subhanahu wa ta'ala. Mahirap din na nagkakaroon ka ng rukya doon sa tao, pero hindi mo alam yung tao na yun na isang non-Muslim, kaya sa sinasaniban, kaya sa ginagampalan ng jinn, dahil meron siyang kasalanan o ginagawa na malaking shirk o di kaya malaking gawaing masama o di kaya ay anong bagay na kaya siya ginagambalan ng jinn. Anong magagawa natin ngayon doon na hindi natin siya ma-impluwensyahan mismo yung ginagamot natin? Kasi yung akida niya, hindi katulad ng
akida natin. Like, zani siya. Kung mangyari man yun, ang mas magandang pinakamainam ay explain sa kanya. Ipaabot sa kanya ang salita ng Allah, ng propeta, at kung ano ang epekto ng ruqya sa kanya. Baka sakaling yakapin niya ang Islam. Totoo. At magkaroon siya ng iman, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ito pa yung problema natin. Hindi natin sinagot yung tanong ng brother. Sabi ko kanina baka magkamali yung tanong mo. Pero tayong mga Muslim, ang nakakabahala dito, tayo mismo mga Muslim, may makikita kang mga Muslim na doon mismo sila pumupunta sa mga Nasrani. Doon sila Yun ang mas delikado. Yun ang mas delikado. Yung Muslim na may karamdaman na siya mismo yung pumunta doon sa Kristiyano, nagpatawas, nagpa-albularyo, nagpatawas ba yung kandila, pinapatak doon sa tubig. Okay. Sabi niya, ito yung may natapakan kang nono sa likod ng bahay niyo. Pwede naman yung kandila, pati ako, marunong ako maggawa kasi kontrolado mo yung pagpatak ng kandila. So, pwede kang gumawa ng anyo ng tao o anyo ng kahit anong gusto mong anyo. So, hawak mo naman yung kandila. May control ka. Yun nga, minsan pandoloko. Yes. At minsan din ng dahil sa pera. Hindi natin nabanggit kanina. Yes. Pero may mga ibang racket talaga, yung manggagamot na hindi nila layunin na manggamot, kundi pagkitaan din ang paggagamot. So, marami tayong nakikita. Sabi mo, bakit? Hindi ko naman alam na manggagamot yan. Bakit ngayon napakasikat na manggagamot sa lugar namin? Ang daming pumupunta na manggagamot. Tapos yung paggagamot pa niya, yung 1 galon na tubig, 250 pesos. So hindi ka doon pwedeng kumili ng tubig sa kabila. O hindi ka pwede magdala ng tubig mo. Kasi may tubig ka sa bahay. Pag nagdala ka ng tubig mo, sabi niya, hindi yan tatalab. Yung tubig ko mismo ang tatalab, yung gamot. So kailangan mo bumili sa akin 250 pesos. So ilan yung taong nakapila na bibili ng galon niya? So nakapagbinta pa siya ng galon? Nakapagbinta pa siya ng tubig. Subhanallah. So minsan ang hindi nila layunin ay totoong panggagamot, kundi ito ay pagkakitaan lang. So sinali lang natin dito kasi marami talagang manggagamot. So, sabi niya, dalhan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng ganito, mag-alay ka ng ganito. Pati nga minsan na may nanggamot, sabi niya, gusto ko yung malalaking isda na ito yung laki niya, ito yung dami niya, siya yung dalhin mo sa akin. So minsan talaga pang interest na personal ng isang tao. Subhanallah. Yes, so another question. Fast one. Saan dito? Right, sir. Question ito ng mga participants natin. Okay. About naman sa gender sensitivity. So, sabi niya, meron gusto sinamahan sa na-experience na ng babae. Pumunta sa isang rami na nakapagtapos daw sa kanilang Universidad. Hindi. Sa yung Korean ng Quran. Sabi niya, pinapakubad daw siya ng hijab. Ako siya, so hindi naman niya ito mag-problem. Pa yung mga pananaw natin dito. Base sa, siya. Mashallah. Baka nag-aanap siya ng asawa siya. Hindi yun ang ruqya na tinuro ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Maski paghawak mo nga sa isang babae, kung ikaw ay isang raki, tapos hawakan mo yung babae na babasahan mo ng ruqya, hindi yan direkta yung kamay mo at saka yung skin niya, yung kamay niya, yung parte ng katawan niya ay mahawakan mo. Paano pa kaya kung tingnan mo yung aura niya, pahubarin mo siya ng hijab, baka ibang delikadong susunod na yun, iba na yung ipatanggal step niya. So hindi yun pwede. Kung may makita man tayo ganun na raki, na sabi niya sa dalaga, gusto ko, baka namimihasa na yun. Gusto lang niya makita ang kagandahan ng isang dalaga po. Wala yung sa turo ng Islam. Kung may makita man tayo, sabi niya, maghubad ka, yung kumbong mo, hindi kita gagamutin, huwag ka na magpagamot. Kasi hindi yun ang turo ng Islam. Subhanallah. Marami talagang mga panduloko, Sheikh, na kailangan ingatan ng mga kapatid natin. Masya Allah. Makwento ko, Sheikh, na once nangyari sa akin na napilayan ako. Ito experience ko naman to. Napilayan ako. At isipin mo na 3 beses ako matapilok sa isang buwan. So, grabe, masakit talaga. Masakit. Oo.
Ngayon, sa paghahanap ko ng manggagamot, may mga nagturo sa akin ng papagamot ako somewhere dito sa Iligan. So sabi ko, okay, basta hindi ko naman expect. Alam naman ng mga taong ito na kung ano ako, ano yung trabaho ko. So I don't expect na pumunta kami sa lugar na isang manggagamot na hindi pala syar'i yung ginawa niya. Ginagawa niya. Ginamot niya at sabi niya, kasi ako, hindi ako papagamot. Ang sa akin lang, magpahilot. Magpahilot lang. Ang ginawa Kasi niya, pilay lang. ang ginawa niya, ako tinanggal ko din yung medyas ko. Ready na ako. And then siya, bigla, kinawakan na yung paa niya. Itinaas niya, lagyan sa tuhod. Pagkatapos, sinimas-simas niya. So sabi ko, nagtaka ako, akala ko ako yung hahagurin. Hagurin. Sabi niya, nararamdaman mo. Ano yung sabi mo? Bluetooth pala to. Kasi siya yung binabasats niya yung kanyang paa. Tinatalo niya ako kung nararamdaman ko. Sabi ko, subhanallah. Sabi ko sa misis ko, kung hindi lang ako, pumasok na yung teknolohiya. Kung hindi lang ako, sabi ko, magiging bastos masyado dito, alis na ako. Ito yung mga klase ng mga panuloko ng panggagamot na kailangan ingatan ng ating mga kapatid. May dagdag ko rin na naikwento ng tita ko na nagpagamot din siya. So, hawak-hawak siya sa kamay ng manggagamot. So, yung manggagamot na yun, napakatulis yung kuko niya. Napakatulis yung kuko ng manggagamot sa hindalaki niya. So, diniin niya mismo doon sa palad ng tita ko yung kuko niya. Sabi niya sa tita ko, aalis ka ba o hindi? So, nakadiin na yung kuko niya. So, ang sakit-sakit na, sabi ng tita ko. So, nagpretending na lang ako na, oo po, aalis na po ako. Kasi mabubutas na yung kamay ko. Kasi napakatulis na yung kuko niya. So, dinidiin niya masyado. Sabi niya, aalis ka ba o hindi? Sabi ng tita ko, opo, aalis na po ako. So, ganyan yung minsan na may mga paraan sila na napapasabay ka na lang kasi ayaw mo silang mapahiya. Ayaw mo silang mabastos. Yun yung sinasabi ko sa'yo na sino ba naman diinan yung matilos na kuko sa kamay mo? Sabi niya, aalis ka ba o hindi? So mapapa-pretending ka talaga na alis na ako para matigilan lang niya yung pagdiin niya. Ako, ang nasagot ko doon sa mga gamot is tawa lang at saka smile. Sabi ko, nagtaka ako. At, so hindi mo naman talaga naramdaman? Wala ka na talaga mararamdaman. Paano mo mararamdaman? Subhanallah. So sabi niya, mawawala na yan? Mawawala na yan. La ilaha. And the worst is, sabi niya sa akin, yung iba daw, ay tinatawagan lang siya. At ginagamot niya sa tawag. Online. Tawag na. Hilutin niya sarili niya. Sabi niya, okay ka na dyan. La ilaha. Kaya naman natin yung gawin eh. Tawag ka lang sa akin pag may napilayan ka. La ilaha. Okay, susunod na katanungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan, pamain. Pag-sabihin sa loob ng bahay, usually, ang isa sa kasamahan ko ay humiram ng pera. At hindi namin napahiram. Hindi ko napahiram dahil wala ako. Dahil wala. Sinira ang pintuan. Ano po ba yun na saniban ba yun? Mashallah. Saniban ba yung ganong klase ng tao siya? So, hindi ko alam kung nasaniban ba o galit na galit lang kasi hindi siya pinautang ng ating brother. Pero may connection siya. Di ba? Pero may connection. Galit. Alam mo brother, sa isang tao, pag napapadalas na yung galit mo, yung inis mo, na wala kang nakikitang dahilan, o madalas na unting bagay lang, ginagagalit mo na, nangangaliti ka na sa galit, o inis, pag yun yung nangyari, pwedeng may problema sa'yo. So, kailangan mo na mag-ruqya sa sarili mo. Kung hindi ka marunong, pupunta ka doon sa Raqi, sa manggagamot ng ruqya, sasabihin mo, ikukwento mo, kaya ako nandito kasi napapadalas na yung galit ko na wala akong sapat na dahilan na nakikita na ako ay magalit o mainis. So, pwede yun yung irritable. Masyado kang irritable o gusto mo palagi mapag-isa, gusto mo palagi walang kasama. Pwedeng may problema na. Kailangan mo na mag-ruqya. Kasi pag sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Faraddada miraran faqala la taghdab. Huwag kang magalit. Kasi ang galit, ito rin ay mula sa shaitan.
So ito rin na nagiging kasangkapan ng syaitan upang ikaw ay kanyang pasukin. Yes. So pag napadalas na yung galit, inis, irritable o minsan gusto mo mapag-isa o naiiyak ka na lang bigla, sumasama yung pakiramdam mo, emotional ka, kailangan mo na magpatingin sa Rocky. Galit, kalungkutan, sobrang tuwa, sobrang paghalakhak, ito ay mga Gateway ng syaitan, Eugene, sa ating katawan. Okay, sa sunod na katanungan. Okay. Waalaikumsalam. Bahagi. Kasi sabi sa akin nasa gabi, sabi gustong makinig sa sa yung kahapon Sheikh na sa gym, regarding sa gym. Umpisa na akong mag-share sa kanya, may kumalabog sa taas, tapos inakyat ko. Wala naman. So, di ba, sa kabila doon sa bahagi ng Islam na ang jinn, paggabi, malakas sila, di ba? So, pwede ba yun i-share mo? Okay. So, ito ba daw ay may relasyon sa, kumbaga, nagre-react ba itong mga jinn? Kasi kapag nami-mention sila, and actually, Sheikh, madalas ko nababanggit ng iba. Ano pala yung, ikaw kasi yung nagbigay ng lecture. Ano yung, baka makakonek ako sa... Kasi kahapon, ang lecture namin dito ay bahagi ng topic din natin. Isang sa akin ay ang jinn at ang positions of jinn. At ang last na part ng lecture, last part ng topic is yung sa atin ngayon, exorcism. Exorcism. So, na siya tungkol sa jinn. Ano ang kanilang nature, ano ang kanilang saan sila nagmula, anong lahi sila, and so on and so forth. Yan ang sinasabi ngayon ng brother, kinuwento niya ngayon kung anong narinig niya sa ating lecture, feeling niya parang nagre-react yung jinn. Kasi nung kinukwento niya, mayroong kumakalabog daw doon sa taas. At nung tinignan niya, wala. So, yun ang gusto niyang ipa-clarify sa'yo. Sila ba ay nagre-react kapag nami-mention sila, pinapag-uusapan sila? Alhamdulillah. Siguro, imahinasyon lang. Kasi pag lumaki na yung imahinasyon mo, may nakikita ka na, naririnig ka na akala mo yun yung nasa isip mo. Yung nasa isip mo, yung narinig mo, akala mo siya na yun. Kasi nung kinukwento yun ni brother, siguro may kaunting nararamdaman kang takot na nasa loob mo na... Kasi gabi siya din. Oo. Oo. So, gabi nila pinag-usapan. Wala naman akong nakitang dalil na kung magpapakita sila, di sana ngayon, siguro mas marami sila. Siguro mas marami, totoo, mas marami sila sa atin. Pati sa loob ng bahay mo, pwedeng baka may nakaupo pa dyan o nandito pa na patong-patong sila sa taas natin. O di kaya yung mga bahay natin, may narinig akong isang sheikh na sinasabi niya, ugaliin natin magtupi ng damit. Kasi sabi niya, yung mga jinn daw na nakatira sa bahay natin, pag matagal na nakasampa yung damit, ay pinapasukan nila ito. So, kailangan magtupi tayo. Kasi pagtutupi, para rin yung sa kaayusan ng loob ng bahay. So, pag hindi daw natupi yung damit ng matagal, pinapasukan nila yan. So, yung sabi ni Kuya, hindi natin alam, baka may tumalon lang na pusa, o kung mayroon man na nandoon na siya talaga yung kumalabog sa taas, so, baka kailangan na natin palakasin ang ating rukya sa ating mga sarili. Para tayo ay mapangalaga ng Allah sa dulot ng kanilang nais na masama sa atin. So, kung sinasabi ng Sheikh ay hindi posible na yun ay jinn na posible, but hindi rin natin pwedeng sabihin naman na dahil pinag-usapan nyo sila. Kasi wala pa naman nakita, wala tayong dalil na yung jinn ay kaya niya magpagalaw ng bagay, magbukas ng pinto o magbukas ng bintana. So wala pa. Hindi natin alam kung mayroon man o wala. Alin sa kay Sheikh pwedeng
sa libro ni Ibn Taymiyyah Ibn Tay- ay Risalatu Ibn Taymiyyah fil Jinn, Mm. nabanggit niya ang tungkol sa mga bagay nito, Sheikh. Yung Ah, pagpapagalaw ng mga bagay, kaya nila. na ipagalaw yung isang bagay o di kaya ay para papaniwalain ng isang tao na ang Na- isang bagay ay totoong nagbibigay ng kabutihan o di kaya ay nabanggit nga din niya ang pagpilik ay yung pagkisap ng mata ng Mata. isang rebulto Kibolto. bilang upang Aywa, i-deceive alhamdulillah, yung tao. alhamdulillah, Oo. alhamdulillah. So may mga naitala na talaga na kaya Yes. nila Mm. magpagalaw ng Mm. bagay. So Pero alhamdulillah. ang gusto nating linawin doon, gustong linawin ni Sheikh na hindi dahil pinag-usapan ninyo ang Oo, yun ang wala tayong dalil na kapag pinag-uusapan natin sila ay lalabas sila lumalabas o sila. magpaparamdam Kaya sila. sabi ni Sheikh na kung yun ay totoo, edi dapat ay meron na tayong naramdaman ngayon dahil kanina pa tayo nagsasabi ng Ah, may mga ibang kamusliman pa na pag nandun na sila sa Suratul Jin na nagtatamad sila ng Quran, pinapaliban nila yung pagbasa ng Suratul Jin. Paggabi nila yung naratnan, titigil na sila magbasa. Sabi nila, kinaumagahan na lang. Kasi paggabi daw, pag binasa mo yung Suratul Jin, lalabas daw yung mga jin. Baka lumapit sila. Sa ilang pieces ko na try, nagbinasa ko pa ilang paulit-ulit na. Sabi ko baka may makita ko, tatanungin ko sila. Ano bang pwede mong ibigay sa akin? O payamanin mo ba ako o ano? Wala naman sumulpot na jin, wala naman akong nakita na jin. So wala tayong sapat na batayan para ito ay iwasan basahin. Ito ay pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi magdudulot ng masama ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ayun, tungkol doon sa nabanggit mo, Sheikh, na nakuha lang ako doon sa binanggit mo na kung may makita kang jin ay sabihin mo ano yung gusto mong ibigay sa akin. Natandaan ko yung sinabi ni Sheikh Ibn Taymiyyah doon sa kanilang libro din that ang mga jin ay actually nagdadala ng isang kwento na ang isang sheikh, actually isa ding sheikh na napakaibigan sa isang jin at hinihingi sa kanya ibigay sa kanya ang mga bagay na tulad ng mga pera at kayamanan at saka mga gamit. Dinadala sa kanya ng jin. Hanggang sa hindi na siya naging komportable dito. Kinausap niya ibang mga mashaykh na kinukuha niya dito ng knowledge. Maybe hindi yun masyadong talibul ilmu. Rubama. And then in-advise siya na magbalik loob kay Allah. So kinuha niya yung lahat ng mga dinala sa kanya ng mga jin at ibinalik niya sa mga tindahan na kinuha ng mga jin doon sa mga tindahan na yun. Dahil according sa kanya, kinukuha ng mga jin ang mga pera ng mga taong hindi binabanggit ang pangalan ng Allah doon. At yun ang kinukuha nilang mga gamit at bagay, kayamanan, dinadala sa sino man kanilang kinakaibigan na humihingi sa kanila ng kayamanan. At saka hindi talaga pwede magipagkaibigan sa kanila. Subhanallah. Yung sinabi natin yun, hindi yun nangangahulugan. Kaya natin magkaibigan sa kanila. Kasi noong nag-aral pa kami nung panggagamot na yun, sinabi nila mismo sa amin, nais niyo ba ng pera? Bibigyan ka namin ng pera, pero ito ay papel. Nagkaan yung pera lang. So pag naibili mo na yan sa tindahan, wag ka nang iwan mo na. So wag mo nang hintayin pa kasi sabi nila after ng ilang segundo babalik yun sa pagkapapel niya. Subhanallah. So isa yung panlilinlang. Subhanallah. Malaking kasalanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na linlangin mo, kunin mo yung isang bagay na pagmamay-ari ng tao na hindi mo ito binayaran. Subhanallah. So ang pagkain din ng ganun ay haram. La hawla wala quwwata. Pinagbawal ng Islam. Mashallah. Okay, so katanungan sa iba. Okay. So, meron po tayong mga participants sa online. Okay. Naman sila magsama ng chats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yasir. Ano po ang pinaka-shield lang natin mga jin para hindi tayo mapasukan? At pwede ba tayong maniwala na yung mga non-Muslim na mga Raki ay nakakapaggamot ng nasalipan, for example? Ayun. Pagaling nila yung nasalipan. Alhamdulillah. Ang pinakamainam na protection natin sa ating sarili sa mga masasamang espiritu, unang-una dyan ang pagbasa ng Quran. Ang Suratu Al-Baqarah, basahin mo yan. Ang Ayatul Kursi, basahin mo yan. At ang Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas.
So, basahin mo yan. Pagkatapos mo basahin na 3 beses kada isang sura, ihop mo sa kamay mo, tapos ihaplos mo sa buong katawan mo. So, isa na yung pinakamagandang ruqya sa sarili mo. At saka idagdag mo na rin yung mga ibang binabasa na ruqya na nagmula sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun nga nabanggit ni Ustad kanina, Sheikh, na dapat tayong isang Muslim ay magkaroon tayo ng interes at saka oras na pag-aralan ng ruqya. Ayun naman sa sinabi niya na pumupunta sila sa mga non-Muslim na manggagamot. Manggagamot. Yun nga yung sinasabi ko sa kanila, sinabi natin kanina, minsan kasi yung sumapi doon at saka yung manggagamot, magka-brad, magkakilala yung sumapi doon. So, pwede niya yung kausapin na naunsa ka man, kaya naakadila sa iya ha. So, anong imo gusto? Ha? Awa sa diha. Awa sa diha. So, pwedeng sabi niya, ito yung gusto ko, ibigay niya, ayun, lalayas na. So, minsan, magkakaibigan yan eh. So, kaya lang yung ginagawa para linlangin yung tao, maloko nila, maging makasalanan yung At tao, mailigaw nila. mailigaw nila yung tao sa tamang landas. Subhanallah. So, meron bang katanungan sa mga babaihan o tapos na? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sa loob ng pamilya ko, ako lang yung Muslim. Aywa. Before, Mashallah. yung pamilya ko, lalo na yung magulang ko, ano sila, yung malakas yung paniniwala nila sa mga manggagamot. Manggagamot. Ganun. Tapos, dumating yung mga araw na nagkasakit yung mga anak ko. Nagkalagnat. Tapos pagdating ko sa bahay, pagtingnan ko yung bote nga inainom, nakita ko na may mga papel. Sabi ko, ano to? Sabi ni mama na, ano yan? Gamot yan. Hingi ko yung kay tatay doon. O, huwag na. Huwag kong gawin. Siya, bakit naman? Yung gamot yan. Galing yan sa Diyos, sabi niya. Huwag gawin ko. So, paano ba gawin natin? Kung Muslim ako. Sinabi ko sa niya ko, kasi sabi ng Sheikh kanina, yung mga ruqya, kasi minsan hindi effective sa mga non-Muslim, kaya hindi naniniwala. Sabi ko sa sarili ko, ya Allah, wala talaga akong matatagay ko lang. Sa iyo ako humingan. Sabi ko sa sarili ko, mamaya, tapos ko magsala, pababa ako. Tapon niyo ko. Sabi ko, kaya sabi ko, suminga ko, ya Allah, sa sujud, huminga ko ng tulong. Ya Allah, tulungan mo ako. Sabi mo ako yung mamaya. Terus pagdating sa baba, binabasa ko lang yung suratul Fatiha. Ayatul Kursi. Mashallah. Alhamdulillah. Kumaling sila. Bumaba. Lumalabas yung baga sa Bisaya, paniulsa. Yung init na sa ilalim, lumabas. Karamdam ko, nakita ko, pumupula na yung mga labi ng bata. Tapos sabi ko kay mama, huwag mo na gawin ito ulit, mama. Kung meron man tayong hiniling tayo ka Allah. Mashallah. Sabi ko sa kanya, matigilan yun. Alhamdulillah, hanggang ngayon, ginamit ko lang sa pamilya. Tapos, dumating lang yung araw, yung kapitbahay namin, nagkasakit din. Pumunta si mama sa bahay, sabi niya, kawawa siya. Bakit? Kinakilala niya. Bakit? Nalagnat, tapos parang dinagdag daw siya ng espiritu. Yung mama niya, kuno nagpagilos. Wala sa ito. Ano ba yun? Siya, kung tulungan mo. Bago ko lang sila. Sabi ko, wala talagang kayang pero tinatry ko siya mong inshallah. Hindi ako magagamot ha. Nung sabi ko, al-Fatiha lang binasa. So ito lang din, yung tatlong call. Pinadala ko yung tubig. Ayun, gumaling. Alhamdulillah. Sa susunod, dumating na naman. Sabi ko, tumigil na kayo. Baka marinig ng mga ibang tao, mahimo kung magagamit ito. Ayaw ba kung anong gusto nila, hindi sila ikaw. Wala. Ginagawa ko, wala akong kakayahan. Sabi ko, umiling lang ako, sabi ko. So, anong ginagawa ko? Mashallah. Sa susunod na bumisita sila sa iyo, sabi mo, punta mo na kasi Islamic Center. Dawa natin sila. Dawa natin. Sabi ko talaga sa sarili ko, wala talaga akong kakayahan. Ayaw. Siya, natatakot lang ko baka nakagawa ko ng kasalanan mga hindi.
Actually, hindi pa ako sigurado kung tumatalab ba sa mga pero Non-Muslim. non-Muslim. Pero ayun naman sa brother natin, sabi niya tumatalab naman. So, sino pang maniniwala sa kapwa niya Muslim, di ba? So, wala akong sapat na kaalaman patungkol dyan. Pero, ayun nga yung sabi ko kanina, mas mainam na kung napagaling mo siya, ipaintindi mo sa kanya ang kahalagahan ng ano ba ang pananampalataya ng isang Muslim sa ruqya, ano ba at saan ba ito nagmula sa Quran at saka sa Sunnah, baka sakaling yakapin nilang Islam. Baka yun din ang maging daan upang sila ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi ko alam talaga. So pwedeng sa next time magtanong tayo sa mga mashaykh natin kasi hindi ko pa yan nabasa kasi nakakatakot talaga magbigay ka ng fatwa na hindi mo alam. Yes. So, And napakagandang opportunity yun, no, sa kapatid, oo, maging da'wa yun sa kanila. maging da'wa yun sa kanila. Pinaliwanag mo sa kanilang tauhid at sinentro mo ang tauhid bilang dahilan ng pagkalunas doon sa tao na yun. At maaari ang tao na yun, sabihin niya mag-Muslim ko, kay mo din tinuod nga makahatag og tambal sa ko. Tiningna ang pagka-Muslim, mao gayon ang maghatag og tambal sa kasing-kasing. Dahil kapag ikay naging Muslim, ang lahat ng syaitan ay mawawala sa puso mo at sa katawan mo, inshallah. Diba? Yun yung sabi natin kanina, ang Ruqya Sharia ay hindi lang pang physical na nararamdaman, pati yung spiritual. So, pag mahina na yung pananampalataya ng isang Muslim o wala ng pananampalataya, pwedeng maging dahilan ng pagbasa o pagrinig niya sa pagbasa ng Quran na manumbalik ulit ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating siya sa Makkah na mga mushrik na yung mga tao doon. So binasa niya ang Quran sa kanila, pinarinig niya ang Quran sa kanila, in-explain niya ang Quran sa kanila, ang salita ng Allah, naintindihan nila, tinanggap nila, nung tanggapin nila, ang pinakamalaking sakit na naramdaman ng tao ay yung pagkamuhi sa Islam o yung pagtalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pwede niyo yung spiritual na magamot natin. Yes. Yung magbalik loob sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin na lang natin yun na way of da'wa natin. Yes. Masya Allah, Masya Allah. Sana ay may magabayan sa kanila tungkol sa pananampalataya ng Islam. Okay? So alhamdulillah, napakagandang talakayan at diskusyon ang ating nagawa sa araw na ito, Sheikh. At sana ay nagbigay ito ng mabuting kaalaman sa ating Alhamdulillah. pakinig. So bilang panghuling bahagi ng programang ito, hinihingi ko sa inyo ang inyong konklusyon sa topic na ito, Sheikh. Ano ang magiging konklusyon ninyo sa ating naging talakayan ngayon? Ang konklusyon yung kumbaga ay yung masasabi mo bilang panghuli. Khulas. Ayun. Alhamdulillah, bilang panghuli sa ating paksa na ito, ang nais ko lang sabihin ay kailangan sa ating bawat isang Muslim ay magkaroon tayo ng importansya pag-aralan ng Quran at ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Quran lang at ang sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang tanging paraan upang tayo ay maligtas sa mundo at lalo na sa kabilang buhay. At pag-aralan din natin ang tinatawag ng Ruqya Sharia kasi nakikita ko na walang ibang dahilan kung bakit kaya pumupunta yung mga tao sa mga iba't ibang manggagamot kasi sila mismo sa kanilang mga sarili ay hindi nila pinag-aralan ng Ruqya Sharia. Na ito ay inutos ng Rasulullah o itinuro sa ating ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa Quran at sa kanyang sunnah. So dapat natin ito pag-aralan kasi ito rin ay napakalaking bahagi ng akida, paniniwala ng isang tao. Pag ito ay nagkamali, pag ito ay nasira, pwedeng ang magkamali ang kanyang pananaw sa Islam o ang masira ang kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pag ito ay pumasok na doon sa shirk akbar, malaking pagtatambal kay Allah, pwede na siyang makalabas sa Islam. Pero pag doon naman siya nalagay sa shirk asgar, maliit na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nakalabas ng Islam pero siya ay nagkasala ng malaking kasalanan. Kapag ito ay hindi niya nahingi ng tawad kay Allah, pwede siyang makaramdam ng adab, yung kaparusahan sa kabilang buhay. Pag yung naman shirk asgar na hindi siya nagtauba, na namatay siya doon sa shirk na yun na
malaking shirk na dulot ng ruqya o dulot ng panggagamot na panapasukan ng shirk, mapupunta siya sa impyerno panghabang buhay. So hindi na siya makakalabas ng impyerno. So kaya napaka-importante sa ating bilang Muslim na maintindihan natin, pag-aralan natin ang Quran at ang Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil lahat ng kabutihan sa mundo at sa kabilang buhay ay nasa Quran at nasa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Napakagandang pagtatapos na o pagbibigay ng mensahe bilang khulasa o bilang summary buod ng ating talakayan ngayong araw. At bago tayo magtapos, inshallah ta'ala, bigyan natin o gusto namin i-acknowledge ang lahat ng ating mga kapatid mula sa mga MSA na dumating sa ating venue ngayon para samahan tayo sa ating programa. Ang mga kapatid natin mula sa Matunggaw Muslim Youth Council, Association of Muslim Youth Advocacy, Kapitulian Umpungan Muslim Student Association mula sa Iligan Capital College, ang Petirian Muslim Students Association MSA mula sa St. Peter, ang MIMSA mula sa MSUIT, ang grupo ng Amalul Ummah Philippine, and of course, ang lahat ng mga kasamahan natin mula sa EI Iligan Chapter na mga officers na nandito ngayon. Alhamdulillah, maraming salamat sa inyong pagdating. Ganon din ang lahat ng ating mga audience na nandito ngayon mula sa mga kababaihan at ang mga virtual na nakikinig at nanonood sa atin sa ating programa ngayon. At alhamdulillah, isang magandang topic kung natapos natin sa episode na ito. At insha'Allah ta'ala, hindi rin natin kakalimutan ang iba pang mga kapatid natin mula sa GMIF, Muslim Students League of Iligan Affairs, UMPIA, United Muslim Finmanians of Islamic Affairs, at ang Lasal Academy ng mga estudyante. At of course, ang aming mga estudyante mula sa The Good Companion Academy, BIS Adults Students. Masya Allah na nandito at kasama natin sa lahat ng ating mga lectures. So, inshallah, magsama-sama tayong muli, inshallah ta'ala, Amin. sa susunod natin na episode sa Detox, kung saan, inshallah ta'ala, dito pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang ilan sa mga issue, suliranin at banta sa ating umma. Kaya mga kapatid, sa programang ito, dapat may pakialam ka. Maraming salamat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alex.